Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Nagbigay tayo ng katanungan, mahal ka pa ba ng person mo? Maybe kung ano man yung nangyari sa inyo, magkahiwalay kayo ngayon, matagal nang walang usapan, meron pa bang natitirang pagmamahal? Naiisip ka pa ba ng person mo? Tingnan po natin ngayon. Spirit, can send me messages. Mahal pa ba siya ng person niya? Naiisip pa ba siya ng person niya? Meron pa bang natitirang pagmamahal? Damdamin? Feelings? Or kung ano man yung feelings na yun, ano ba? Ano pa ba yung thoughts and feelings ng person niya? Current thoughts and feelings ng person niya sa kanila. Okay. Death. 7 of Pentacles. 6 of Wands. 9 of Swords. Queen of Cups. Moon. Kuha pa tayo. Bottom of the deck. 4 of Cups. And Ace of Swords. Sa katanungan po natin, kung mahal pa ba kayo ng person ninyo? Naiisip pa ba kayo? Ano pa ang current thoughts and feelings niya about you? So, meron ditong the moon. Maaring yung person mo, wala nang balita sa'yo. So, it comes to him that you become mysterious. Maari siguro ikaw ang nag-block sa kanya. Ng mga panahon na talagang, di ba, nandyan yung hindi ninyong pagkakasundo. So, naging mysterious ka sa dating niya. Wala na siya kasi nababalitaan sa'yo. Simula siguro na naghiwalay kayo, simula nang nagkaroon ng kaguluhan sa inyong dalawa. Meron ditong death card. Kapag lumalabas ang death card na to, sa maniwala at kayo sa hindi, merong magandang pagbabago dun sa person ninyo. Death means namatay na yung dating siya, yung mga hindi niya magagandang ugali, or yung mga hindi niya magagandang gawain, at death means merong rebirth. Parang yung nagkaroon ng panibagong pagkatao, nagkaroon ng panibagong, sabihin, magkakaroon ka ng panibagong pagkikilanlan sa taong to because your person transform into a better person. So, kahit sabihin ng iba, wala nang pagbabago yun. Dumarating sa buhay ng tao yung pagbabago. Kung kailan yan, hindi natin alam. Queen of Cups. Mahal mo pa rin tong taong to somehow. Mahal mo pa rin to. Nandiyan pa rin sa'yo na kahit sabihin mong maraming nagawa sa'yo yung pagkakamali to, nananatili pa rin. Meron pa rin kaunting pagmamahal sa puso mo. Ano man yung current thoughts and feelings, or kung tong person mo, nandito yung Queen of Cups, symbolizes na meron pa rin siyang pagmamahal sa'yo. 7 of Pentacles dito, current thoughts and feelings niya, gusto niyang i-work out. Gusto niyang gumawa ng iba't ibang paraan para mag-reach out sa'yo, para makausap ka, para ayusin ang lahat ng bagay, para bigyan mo siya ng forgiveness, at para magkaroon kayo ng panibagong simula. 4 of Cups means na ikaw lang naman, wala namang iba siyang ninanais. Yung Cups dito means your person still has feelings for you at wala siyang ibang gusto. Ikaw lang, kahit na magkalayo kayo, kahit matagal na panahon na iniisip ka rin person mo. Gusto niya na mabigyan ng panibagong chance at maging successful na naman ang inyong love life. Meron ditong 9 of Swords.
Meaning yan, may mga gabing hindi siya makatulog kakaisip sa'yo. Maaaring bumabalik sa kanya yung mga dati ninyong pinag-awayan, pinagtalunan. Naiisip niya yung mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo. Naiisip ka niya, buhay na buhay ang diwa niya. Kakaisip sa'yo. Ace of Swords dito, meaning nagkaroon na ng clarity sa kanya. Diba? Ibig sabihin, clarity, marami ng mga bagay-bagay ngayon ang naiisip niya na bigay linaw yung kanyang mga pagkakamali. Kaya dito, yung Ace of Swords dito means nais niya rin na maging open sa'yo, na maging honest sa'yo, at kung magkakaroon kayo ng pagkakataon to have a open communication or honest communication, na somehow doon niya maipapahayag lahat ng pagsisisi niya, tsaka yung pagnanais niyang ayusin, mabigyan ng panibagong pagkakataon, dahil minatitira pa rin ng damdamin to. Is Queen of Swords. Maaring ito yung energy mo na talagang pinutol mo na ang lahat sa inyo. Kasi maaring ikaw yung nag-block sa kanya. The Fool dito, yung person mo, ready yan to take the risk. Kahit sabihin niya na, di ba, pagka nagkaroon ng pagkakataon na magkita kayo, magkausap kayo, kahit na alam niya na ikaw na mismo ang mayaw, magtitake yan ng risk na makausap ka. Basta masabi lang yung paghingi ng patawad, at kung mararamdaman mo sa kanya yung sa kanyang pagbabago, magtitake yan ng risk na i-approach ka. Four of Wands, Two of Swords, Six of Cups. Four of Wands dito, maaring may possibility na muli kayong magkabalikan. Kahit sabihin mo sa tagal ng panahon, talagang tinapos mo yung lahat sa inyo. Pero hindi magiging madali para sa'yo to decide kung tanggapin muli itong taong to. Maaring patawarin mo siya, pero yung tanggapin siya muli sa buhay mo, magiging mahirap para sa'yo. Six of Cups. Pero darating yung time na you will reminisce yung mga magagandang pinagsamahan ninyo. At dahil doon, kung mangingibabaw yung pagpapatawad at yung pagre-reminisce na mas magagandang mga bagay kaysa dun sa hindi magaganda o sa mga mapapait na inyong naging mga nangyari sa inyo, malaki ang possibility of reconciliation dito. Pero hindi magiging madali para sa'yo. Maybe it will take time bago muli mapagbigyan ng pagkakataon para sa inyong dalawa. Kasi syempre, mahirap talaga eh. Especially kung napakasakit ng ginawa sa'yo ng taong to. Pero since nandito yung death, transformation, may pagbabago na yan. Nararamdaman mo yun at makikita mo, look into that person's eyes. Di ba nga yung eyes, mga mata natin, is the window of our soul. Kaya kung maaaninag mo sa mga mata niya ang tunay niyang pagsisisi at pagbabago, bakit hindi, di ba? Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Kung meron siyang tunay na pagbabago at pagsisisi at nais niyang ituwid lahat ng kanyang pagkakamali, Knight of Pentacles dito, ibig sabihin, nag-o-offer siya ng isang mas matatag na relasyon dahil alam na niya yung mga naging pagkakamali niya sa'yo, mas babawi yan ng gusto. Ten of Pentacles, magkakaroon kayo ng Ten of Pentacles kasi in all aspect ay isang masaya at masaganang pagsasama. Why not? Kasi kapag minsan, kapag ang taong nagkamali at tunay na nagsisi at nagbago, magiging maganda ang kahahantungan ng kanyang buhay. Ganun na rin nandun sa taong minamahal niya. This will be more joyful and lots of abundance. Abundance of love, abundance of wealth,
Dahil gagawin lahat ng taong to upang mapasaya ka lang, upang makabawi. Hindi naman siguro makakabawi na once kasi na nagawa na yung sakit, inaano na yung sakit, diba? Pero bubuo ng panibagong mga memories at bubuo ng panibagong, sabihin natin, relationship which is more stronger and sabihin natin yung full of love. Okay. Why not? Kung sa tingin nyo, karapat-dapat pa siyang bigyan ng pagkakataon, why not? Diba? Nasa sa inyo naman po yan. So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.